Pinas o BSP Governor Eli Remolona sa listahan ng mga pinakamataas ang kita sa gobyerno noong 2024. Ayon sa ulat ng Commission on Audit o COA, umabot sa halos 48 million pesos ang kabuang sahod ni Remolona, kasama na ang mga allowance, bonus at indirect benefits. Kasama rin sa top 10 ang iba pang opisyal ng PSP gaya ni na Deputy Governor Chuchi Fonasier, Elmore Capuli at mga monetary board members. Kasama rin sa listahan ng nakatanggap ng pinakamataas na sweldo sa gobyerno sina Solicitor General Minardo Guevara, Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando at PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Nagmobilize o may pinakikilos ng team ang Department of Justice o DOJ mula sa National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration kaugnay ng inaasahang deportation ni dating Congressman Arnie Tevez pabalik ng Pilipinas. Kinumpirma rin ng abogado ni Tevez na iuuwi na nga ang kanyang kliyente. Mula sa Department of Justice sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento Live. Dante, ano na ngayon ang mga paghahanda ng DOJ dito sa inaasahang deportation kay former Congressman Arnie Tevez? Magandang umaga, Aga. Nagpasalamat na ang Department of Justice o DOJ sa naging hakbang ng Timor-Leste government na ipag-utos ang administrative deportation laban kay dating Congressman Arnulfo Tevez Jr. na ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kriminal dito sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, kasunod ng opisyal na deportation documents mula sa Ministry of the Interior ng Timor-Leste, nagpakilos na kanya sila ng isang joint team na binubuo ng mga pinatuan mula sa National Bureau ugnayan sa Timorese authorities para sa ligtas at naaayon sa batas na proseso ng pagpapauwi kay Tevez pabalik sa Pilipinas. Kinukonsidera ng DOJ ang pahayag ng Presidency of the Council of Ministers ng Timor-Leste na ang presensya ni Tevez sa kanilang bansa ay banta sa pambansang seguridad at public order. Tiniyak ng DOJ sa publiko at international community na masusunod ang due process kaugnay ng deportation ng dating mambabatas. Kinumpirma ng abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio na iuwi o i-deport na nga ito pabalik sa Pilipinas, pero wala pa siyang masyadong detalye hinggil dito tulad sa oras at magiging kung saan lalapag itong si Tevez pagdating sa Pilipinas. Aga, dagdag pa nga ni Attorney Topacio, nagpadala na rin ng mga kinatawan yung kanilang law office dito sa Department of Justice, kaya din sa Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Nais matiyak ng kampo ni Tevez na mabigyan ito ng abogado na batay doon sa kanyang karapatan. At sa ngayon, ayon pa sa abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio, handa naman sila na idepensa yung kanilang kliyente kung sakasakaling formal na nga itong haharap sa korte dito sa Pilipinas kaugnay sa mga kasong murder, prosecuted murder, kaugnay dito sa nangyaring Pamplona massacre noong May o March 4, 2023. Ayon pa kay Topacio, ang kanilang paniwala aga mahina yung kaso laban sa kanilang kliyente, kasunod na rin ng pag-atras sa ilang mga testigo sa kaso. Yung mga ating update, ulat dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga.